Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito po muli tayo sa ating online worship service. So, hindi ko nakakabisado kung pangilang linggo na natin to na ginagawa. Magandang umaga po sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid sa Cornerstone. Yan, tayo po ngayon ay nandito ngayong umaga para purihin natin Panginoon. Pero bago po yun, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, minsan pa nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, dahil tunay nga na mabuti ka. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Sapat ka sa lahat, Panginoon. Bagaman, Panginoon, marami kaming nararanasan ngayong panahon ito, Panginoon. Hindi kami makapagtrabaho, hindi kami makalabas, Panginoon. Pero, Panginoon, pinapatunayan mo, Panginoon, na ikaw yung aming great provider, Panginoon. Ikaw yung nag-provide ng lahat, Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan, Panginoon, na magutom, Panginoon. Hindi mo hinahayaan na kami magkasakit, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang aming kagalingan, Panginoon. Ikaw ang aming dakilang magagamit, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na sa pagpapatuloy, Panginoon, ng panahon ito, sa aming pakikibaka, Panginoon, sa sakit ng COVID, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang aming tagapag-iingat, Panginoon. I-cover mo kami, Panginoon, ng yung banal na dugo, Panginoon, upang hindi kami magkasakit, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo sa aming pagsasama-samang pag-aawitan, pagpupuri sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy may ipahatid namin sa iyo ang aming papurit pasasalamat, Panginoon. Kahit di kami nakapagsama, Panginoon, sa aming bulwagan, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi ito hadlang, Panginoon, papurihin ka namin sa bayan, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo. Dakila ka, Panginoon. Patuloy nga na nawa ay manahan kami, Panginoon, sa iyong presensya. Manahan kami, Panginoon, sa iyong pag-ibig, Panginoon. Maging masiging nasa aming mga sariling tahanan lamang kami, Panginoon. Dalangin namin na patuloy mabigyan ka namin ng papuri, Panginoon. Maraming salamat po. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming papurit pasasalamat sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po. Pangalan ng Jesus. Amen. What? Let's dwell in the house of the Lord. You set me apart, gave me a new heart, filled with compassion to share your great love. Show me your ways, I want to know you. Guide me in truth, my hope is in you. And that I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. I hold to you, my strength and my refuge. Whom shall I fear? I know you are near. All of my days I live for you, Lord. Establish my path. There's one thing I ask, and that I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore, and that I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. Come on, Holy Spirit. Holy Spirit, have your way. Sweet anointing, teach our hearts, our lives we pray. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell
Tuloy nga, Panginoon, nadalangin namin, Panginoon, na manatili kami, Panginoon. Manatili kami sa iyong presensya, Panginoon. Manatili kami, Panginoon, sa lilim ng iyong kapangyarihan, Panginoon. And Lord, tunay nga naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang aming shelter, Panginoon. Ikaw ang aming strong tower, Panginoon. Ikaw ang aming ever-present help, Panginoon, sa lahat ng aming pinahahanap, Panginoon. Ikaw ang aming tulong, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Patuloy nga, Panginoon, na sa panahon, Panginoon, ng paghihirap, sa panahon ng kalungkutan, Panginoon, ikaw ang aming kagalakan, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo. Patuloy ka namin pupurihin at patuloy ka namin sasambahin, Panginoon. Because you are Lord. You make me glad, Panginoon. You have made me glad. Hallelujah.
Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon, na mabuti ka, Panginoon. Tunay nga na hindi na nagbabago, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Dahil, Panginoon, ikaw ay nagiging shield namin, Panginoon. Sa sakit na ito, Panginoon, maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming strong tower, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na sa aming mga sarili, Panginoon, mahina kami, Panginoon. Pero maraming salamat, Panginoon. Dahil ikaw ay nagsisilbing kalakasan namin, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo. Sa aming pong pagpapatuloy, Panginoon. Sa aming pakikibaka, Panginoon, sa sakit na ito. Sa aming pagpapatuloy sa aming buhay, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, at palagi namin masubukan, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalakasan, Panginoon, ang iyong tulong, Panginoon, ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang iyong pagpapala, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo. Alam namin na marami ka pang gagawin, Panginoon. Maraming salamat po. Mag-isa aming pakikinig ng salita mamaya, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon. Naaputin mo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po. Sa inyo po, Panginoon, ang pinakamataas na papurit pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po at sa pagpapatuloy po na ating gawain sa umagang ito, samahan niyo po ako sa pagbasa ng Kredo ng mga Apostol. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa. At kay Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu, pinanganak ni Birhen Maria, nagdusa ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay at inilibing sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanang luklukan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumula na paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa banal na Espiritu Santo at sa banal na Iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at isang malaking pribileyo po na maging kabahagi ng CCC online worship service. At bago po yun, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na binigyan mo kami ng panahon, pagkakataon na mag-aral ng iyong mga salita. Inihiling po namin na bigyan mo kami ng karunungan, kaalaman, upang matutunan namin ang nais mo sa umagang ito. Dalangin po namin ang iyong banal na Espiritu ang magturo sa aming kalagitnaan. Salamat po sa pangalan ng iyong buktong na anak ni Jesus. Amen. Ang ating pong takdang aralin ay makikita po sa Hebreo 3:7-19. Sabi ko dito, kaya't gaya ng sinasabi ng Espiritu, gayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, gaya ng paghihimagsik, gaya ng sa araw ng pagsubok sa ilang, na doon ay sinubok ako ng inyong mga ninuno, bagamat nakita nila ang aking mga gawa. Sa loob ng 40 taon, kaya't nagalit ako sa lahing ito, at aking sinabi, sila'y laging naliligaw sa kanilang puso, at hindi nila nalalaman ang aking mga daan. Gaya ng sa aking galit ay aking isinumpa, hindi sila papasok sa aking kapahingahan. Mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sino man sa inyo na may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay na Diyos. Ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw, habang ito ay tinatawag na ngayon, upang walang sino man sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Gaya ng sinabi ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa paghihimagsik. Sino-sino ba sila na matapos makarinig ay nagsimagsik? Hindi ba ang lahat ng umalis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises? Ngunit kanino siya galit ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala na ang mga katawan
ay nabuwal sa ilang at kanino siya sumumpa na hindi sila makapapasok sa kanyang kapahingahan kung hindi sa mga sumuway. Kaya nakikita natin na sila ay hindi nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Para po sa historical background, ang Hebreo po ay isinulat ng hindi kilalang may akda. At ito po ay isinulat noong taong AD 70. At ayon sa mga scholar, ay ito raw ay nagpapakilala na si Kristo ay higit sa mga punong pari. Higit siya sa mga anghel at higit siya sa mga propeta. At makikita rin natin dito na ang tanging dugo na inalay ni Kristo ang siyang katubusan at ang kanyang dugo lang ang naging katubusan sa lahat ng kasalanan ng tao. Ang sabi po dito ng ating takdang aralin, meron po tayong 3 puntos. Ang pamagat po natin ay intimacy. Pag sinabi pong intimacy, ito po ay sa Tagalog, kalapitan. Ang 3 puntos po nito ay sinasabi na hindi marunong makinig. Pangalawa po, matigas ang puso. Pangatlo po, walang pananampalataya. Ito po ang humahadlang, 3 bagay po na humahadlang sa pagiging malapit ng Diyos sa atin. Una, hindi po tayo marunong makinig. Sino po ba dapat ang ating pakinggan? Ang sabi po sa Hebreo 1 hanggang 2, sabi niya, noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya ay ginawa ang mga sanlibutan. Kanino daw dapat tayo magsalita? Sabi doon, dito sa 1:1, nagsalita sila sa pamamagitan ng mga propeta noong unang panahon. Ngayong pangalawang testamento, nagsalita mismo ng ang Diyos Anak. Ang sabi sa gospel, naparito ang liwanag, pero mas inibig pa rin ng tao ang kadiliman. So sa atin, imbis na makinig tayo bilang isang mga Kristiyano, kasi po itong Hebreo, isinulat po ito ng may akda sa mga mananampalataya na po. Inulit ko, isinulat po ang Hebreo sa mga mananampalatayang Hudyo. Kaya po, dapat bilang isang mga Kristiyano, ang pinakikinggan natin ay ang tinig ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sa maraming panahon, ano po ba o sino po ba ang ating madalas pinakikinggan? Kayo po ang makakaalam niyan. Sabi nila, sa panahon ito ng epidemic, na huminto ang lahat ng mga bagay na ginagawa ng tao, mayaman man o mahirap, ang lahat ay parang huminto. At siguro ko, sa aking pananaw, na ang gusto ng Diyos ay pakinggan natin ang tinig niya. Sino ba siya o ano ba siya sa buhay natin? Sa maraming panahon, tayo ay nag-church, pumupunta ng simbahan. Bakit ba tayo pumupunta ng simbahan? O baka yung iba pumupunta sa simbahan, sabi nila,
para magkaroon ng maraming kaibigan. Yung iba pumupunta sa simbahan para makinig ng salita ng Diyos. Pero hindi po lahat ng nasa simbahan ay totoong nakikinig ng salita ng Diyos. Tama po ba? Kayo po ang makakasagot niyan. So, nung nangyari po itong epidemic na to, may gustong sabihin ng Diyos. Napakinggan natin siya mismo. Ibalik natin yung tamang pagsamba. Maaring kasing nandun tayo sa place ng worship, pero wala naman yung ating pakikinig dun sa worship o dun sa nagsasalita sa worship. Ayan, sabi po dito, sabi niya, kaya't gaya ng sinabi ng Espiritu, ngayon. Kailan daw tayo makikinig? Ngayon. Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, ay dapat tayong makinig. Ang nakakalungkot po kasi, nasa panahon ka na ng worship, nasa panahon ka na ng simbahan, marami ka pang pinakikinggang iba-iba. Marami pa tayong ginagawang iba. Di ba po? So, ngayong epidemya, mas ginawa siguro to ng Diyos, kumbaga yung ano natin, yung masabik tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi, nakikita natin noon na sa simbahan lang tayo nakakapakinig. Minsan, di ba? Dahil yung iba may mga trabaho. Yung iba maraming mga ginagawa. Kaya ang sinasabi nila, walang time. So, yun po ang nakikita kong isang faktor na dapat pakinggan natin ang tinig ng Panginoon. Pangalawang bagay po, sabi dito sa 8, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Isa sa mga humahadlang sa kalapitan natin sa Diyos ay ang pagiging matigas ang puso. Ano po ba yung pagiging matigas na puso? Ang sabi dito, sa nabasa ko, ang matigas daw na puso ay katulad ng isang clay. Nakakita na po ba kayo ng laruang clay na yun po ay paborito ng anak ko na minamasa at pinoform ng tao o anumang creatures. Pinoform nila yon yung malambot na putik para gawin kung ano yung gusto nila. Pero ang matigas daw na clay ay wala ng halaga. Katulad din ng isang pusong matigas. Wala nang paggagamitan. So, kailangan palambutin ulit. At ito rin ay itinulad nila sa masa. Masa ng tinapay. Na ang mga panadero po, pag nagmamasa yan, ay tuloy-tuloy. Hindi po yan siya tumitigil, tuloy-tuloy sa pagmamasa. Sapagkat pag tumigas po ang masa ng isang tinapay, ay hindi na rin po nila yung mapapakinabangan. So, useless po. Wala na po itong halaga. Makikita po natin ang mga nangyaring sinasabi na ito ng Hebreo 3:7-19 ay mababasa natin to sa Exodus 7:1-7 na kung paanong ang mga Israelita sa gitna ng kanilang pagsunod sa Panginoon ay nasa ilang sila at doon ay wala silang tubig na mainom. Yung masa po na sinasabi dito sa Exodus, hindi ko na po babasahin, Exodus 7:1-7 ay yung masa na MASSH na ang ibig sabihin po sa English ay testing. Sa Tagalog po ay sinubok. Sinubok ng tao o sinubok ng mga Israelita
ang kanilang Diyos o ang ating Diyos sa ilang, na ang sinasabi po nila na kasama ba talaga nila ang Diyos? Sabi dito, sa 9 po, na doon ay sinubok ako ng inyong mga ninuno, bagamat nakita nila ang aking mga gawa sa loob ng 40 taon. Sa 10 po, kaya't nagalit ako sa lahing ito, at aking sinabi, sila'y laging naliligaw sa kanilang puso, at hindi nila nalalaman ang kanilang mga daan. Gaya ng sa aking galit ay aking sinumpa, hindi sila papasok sa aking kapahingahan. So ang kapahingahan po na sinasabi dito ng Panginoon ay dalhin ang mga Israelita sa lupang pangako. Makikita po natin dito sa passage na ito, sa mga bilang po, ay hindi lahat ng mga Israelita ay nakapasok sa lupang pangako. Makikita po natin dito na si Joshua lang at si Caleb ang nakapasok, at pasimula ng 20 pababang taon ng mga tao ang siya lang nakapasok sa lupang pangako, sapagkat hindi po sila tumalima sa Panginoon. So, makikita po natin kung ating pag-aaralan na ang mga Israelita po talagang napakalapit ng Diyos sa kanila. Na kung saan na nandun sa ilang malalaman, ang alam po natin sa ilang ay hindi po tayo pwedeng mabuhay sa ilang, sapagkat kapag meron po doon na let's say bagyo o sandstorm, ay hindi po pwedeng wala silang kukublihan, pero po kinublihan sila ng Panginoon. Kapag ka po mainit na mainit, ay maaaring silang mamatay. Pero makikita po natin doon na binigyan nga sila ng Panginoon ng tubig. At nung inalis sila ng Panginoon sa Ehipto, ang akala ng mga Israelita ay magiging maayos ang kanilang buhay. Kasi ang akala nila, yung pagka-alis nila doon, yung parang sa atin, na nung ihalimbawa ko lang sa etong lockdown, na sabi may dadating ng mga supply para sa mga pagkain natin. Nung dumating, ang ginawa natin, umangal tayo kasi, bakit ganon? May bigas nga, mabaho naman. May ulam nga, sardinas naman. So ganon ang mga Israelita, na kaya makikita natin na sumusunod sila sa Panginoon, pero yung puso nila ay wala ron. Kaya sinasabi doon, matigas ang kanilang puso. Makikita natin na ipinakita, ibinigay ng Panginoon sa kanila ang lahat-lahat. Pero hindi pa rin nila na recognize ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya ang sabi dito, ngunit, sabi dito, sa 16, sino-sino ba sila na matapos makarinig ay naghimagsik? Hindi ba ang lahat ng umalis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises? So lahat po ng kasama ni Moises ay naghimagsik. Ngunit kanino siya nagalit ng 40 taon? So mahirap po meron kang kasama, parang ganito yun kasama mo sa bahay mo ngayong lockdown, pero magkagalit kayo. Mahirap po, di ba? Pero ito pong panahon na ito, 40 taon po silang magkasama, pero hindi po na-please ang Panginoon dahil puro murmuring po ang nangyari sa mga Israelita. Kaya ito po yung bagay na humahad lang sa kalapitan ng ating Panginoon sa buhay natin. At pangatlong bagay po na isa pang humahad lang ay ang kawalang pananampalataya. Ang sabi po sa 19, kaya
nakikita natin na sila'y hindi nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. So, tatlong bagay po. Una, hindi marunong makinig. Pangalawang bagay na naghiwalay sa atin sa Panginoon ay pagiging matigas ang puso. O maaring narinig nila ang salita ng Diyos, pero nilalabanan nila na hindi ito siguro, baka may iba pa. O baka may mas maganda pa. Pangatlong bagay po, kawalan ng pananampalataya. Ibig sabihin po, di ba, ang ginawa ng Panginoon, tinawid sila doon sa dagat na pula, hinati ang dagat, nakita nila na walang sino mang Diyos na makahati ng dagat. At walang sino mang Diyos na makapagliligtas sa kanila sa kamay ng paraon. At walang sino mang Diyos na tatawid sila sa anghel ng kamatayan. Walang Diyos na makagagawa ng 10 salot. Walang Diyos na kayang magpala sa mga Israelita. Pero sa kabila ng kabutihan ng Diyos sa mga Israelita, ay wala pa rin silang pananampalataya. Sa ating pong palagay, sa panahong ito ng pandemic, kanino po kaya nakasalig ang ating pananampalataya? Sa mga bagay po ba na ating nakikita? Sa SAP po ba? Sa DSWD po ba? Sa ano po ba? Sa mga relief goods? O sa mga PPE mask na makapagtatawid sa atin para hindi tayo mahawa ng COVID? Hindi po masama ang mga bagay na yon. Pero ang gusto po ng Diyos, ang ating pananampalataya ay dapat nakasalig sa Kanya lang at tanging kay Kristo lang. At paano po ba maaalis o paano po ba tayo makakapakinig ng maayos sa ating Panginoon? Simple lang po. Makakarinig po tayo ng maayos sa ating Panginoong Hesukristo kung tayo po ay merong totoong relasyon sa Kanya. Pangalawang bagay po, paano magiging malambot o pusong laman ang ating matitigas na puso? Simple lang po. Ito po ay matatagpuan natin sa Ezekiel 36:26 to 27. Sabi po dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Sabi niya, aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. So, makikita po natin dito na hindi po natin ito magagawa na makinig sa Panginoon at maging malambot ang ating mga puso nang walang tulong ng banal na Espiritu. Mismong ang ating Panginoong Hesukristo po at ang banal na Espiritu ang siyang maglalagay din sa atin ito. Sabi po sa 2 Korinto 5:17, sabi dito, tayo daw na mga Kristiyano ay isa ng bagong nilalang. Wala na dapat ang mga luma. Tayo ay bago na. Tama po? So, bilang pagtatapos po sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, ang ating konklusyon po ay matatagpuan sa Hebreo 3:14. Ang sabi po dito,
sapagkat kayo'y naging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. So makikita po natin dito na magiging kabahagi lang daw tayo ni Kristo o magiging ganap lang ang ating pananampalataya kung sabi dito ating hawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. So hindi lang po sa pag-uumpisa kundi sa pagtatapos. So sana po sa umagang ito ay nakita natin ang pinagagawa ng Diyos sa atin at narinig natin ng malinaw ang salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong mga salita na aming narinig. Na nawa po ito ay tumimo sa aming mga puso. Na tanging kayo lang ang Diyos na bibigay sa amin ng kaligtasan, ng kapanatagan sa gitna ng pandemic na ito. Dalangin po namin, Panginoon, sa araw na ito, nabigyan mo kami ng kalakasan ng loob, kalapitan mo sa amin, Panginoon. Bigyan mo kami ng pusong laman at espiritong masunurin sa iyo at matibay na pananampalataya. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Na-bless po ba tayo sa mensahe ng Panginoon para sa atin sa araw na ito? Kung na-bless po tayo, maaari ko po bang i-request na mag-comment kayo ng I am blessed, Amen, sa comment section sa baba. Tunay nga po na ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan at kayang magbago ng buhay. Kaya kung gusto po natin na makarinig din ng salita ng Diyos yung mga pamilya natin, yung mga kamag-anak natin, or yung mga kaibigan natin, i-share na po natin itong live streaming video na ito at itag na rin po natin sila. Ngayon po ay dadako tayo sa ating pagbibigay. Hinihilingan ko po ang lahat na sabay-sabay po nating basahin ng may deklarasyon at katapatan sa harap ng Panginoon ang ako ay isang katiwala. Ngayon na po, ako ay isang katiwala. Ang langit at lupa ay sa Panginoon at lahat ng naririto. Lahat ng bagay, may buhay man o wala, ay Kanya. Kinikilala ko na Siya ang may-ari ng aking buhay at lahat ng bagay na aking tinatangkilik, pati na ang lakas at talino upang kumita ng salapi. Ngayon, buong puso kong inihahandog sa Kanya ang buong ikapu at pusang kaloob. Mabigyan ko nawa siya ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen. Ngayon po ay nasa inyong mga screen ang bank accounts at iba pa pong medium sa kung paano pa tayo maaaring makapagbigay ng ating mga kusang kaloob at ikapu. Let's not grow weary while doing good. In due season we shall reap. Let's not grow weary while doing good. In due season we shall reap. If we don't lose heart, if we don't lose heart, in due season we shall reap. If we don't lose heart, if we don't lose heart, in due seasons we shall reap. Let us not grow weary while doing good. In due seasons we shall reap. Let us not grow weary while doing good. In due seasons we shall reap. If we don't lose heart, if we don't lose heart, in due seasons we shall reap. If we don't lose heart, if we don't lose heart, in due seasons we shall reap. In due seasons we shall reap. In due seasons we shall reap. Ang Diyos ang may papurihan.
Espiritung banal ng mga taong nilalang at ng buong sangkalangitan. Amen. Tayo po ba ay napagpala sa mensahe na pakinggan natin? Ayoko po na yun ay nakakatulong po sa ating mga sarili, sa mga problema po na maaaring may hinaharap tayo. Nawa po ay ang mensahe na pakinggan natin ay maging pagpapala po sa atin. Ayun po ay dadako po tayo sa pagwakas na panalangin at tayo po yung nanalangin. Panginoon namin dakila, makapangyarihan sa lahat, Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Panginoon, kayo po ang talagang siyang may makapangyarihan, Panginoon, sa lahat, Panginoon. Kaya naniniwala kami, O Diyos, na maging ang problema po namin ngayon sa pandemic, Panginoon, sa COVID-19, alam namin na ito'y pinahintulutan mo upang makita po ng bawat isa ang ano ang kalahadahan nito bilang kami ay nagtitiwala po sa iyong dakilang pangalan. Nawa po ang mensahe ngayon ay siyang magpapalambot ng aming puso. Huwag po nawa patigasin ang aming puso. Nawa po, Panginoon, ay magbigay ito ng kaliwanagan na sa ganito mga sitwasyon, Panginoon, saan kami lalagay, Panginoon. Nawa mapatuloy pa rin po kami na makapagpuri, makapagpasalamat, sapagkat nakita po namin, Panginoon, na talaga namang ang iyong pagpapala ay dumadaloy, Panginoon, at gumagamit ka ng maraming tao, Panginoon, na tumutulong, Panginoon. Hindi lamang ang gobyerno, kundi, Panginoon, kasama na, Panginoon, yung mga non-government organization, Panginoon. Kaya, Lord, nakita po namin na ang kapangyarihan mo ay talagang sapat at tunay na ikaw lamang, Panginoon, ang makakapagpalambot ng puso ng lahat ng tao at gagamit ng mga tao upang, Panginoon, sa ganitong mga problema ay mabasa at makita pa rin ng lahat ng tao na may Diyos. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Panginoon, sa umagang ito ay patuloy po kami nanalangin na nawa nanalangin na ang aming bansa, Panginoon, ay makalaya na, Panginoon, sa COVID-19 na ito, Panginoon. At patuloy nanalangin na nawa ang iyong mga anak, Panginoon, na nagmamahal sa iyo, nagtitiwala sa iyo, ay maproteksyonan, Panginoon, ng iyong kapangyarihan at hindi mahawak, Panginoon, ng COVID-19, Panginoon. At patuloy, Panginoon, kami ay nanalangin na ang lahat ng mga iglesia, Panginoon, hindi lamang ang Cornerstone Christian community, kundi pati na, Panginoon, ang mga iglesia na sumasamba sa iyo, Panginoon, ayon sa katotohanan at sa Espiritu, na nawa ay sila man, Panginoon, ay maproteksyonan, Panginoon, mula, Panginoon, sa pandemic na ito, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito ay patuloy po rin kami nanalangin sa aming gobyerno, sa Pilipinas, na nawa ay pagpalain mo ito, Panginoon, tulungan mo kami na ang iyong pagpapala sa mga opisyalis ng gobyerno at bigyan mo sila ng wisdom upang sa ganon ay patuloy nilang magampanan, Panginoon, ang kanilang tungkulin, Panginoon, para po sa lahat ng mamamayan ng Pilipino, Panginoon. I hope, Lord, na sa ganitong mga krisis, Panginoon, ay ang lahat ng tao, lalo-lalo na, Panginoon, ang hindi pa nakakilala sa iyo, ay makakilala sa iyo, Panginoon. At makita nila na ikaw pa rin, Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat. At ikaw pa rin, Panginoon, ang makakapag-control at makapag-alis ng mga bagay na ito sa aming bansa, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang aming bansa, magiging sa financial na mga pangangailangan, ay patuloy mo, Panginoon, pagpalain ang aming bansa. Panginoon, dalangin din po namin, Panginoon, ang iyong mga anak
Lalo na, Panginoon, yung aming mga kapatiran, saan mang dako, Panginoon, dito man sa Alabang, sa Carmona, sa Cavite, dito sa Caloocan, at nawa, Lord, ay ingatan mo kami, huwag mo kami pababayaan, Panginoon, at patuloy na palakasin mo ang aming pananampalataya, huwag kami manghina, at nawa, Lord, ay sa iyo lamang kami nakatuon, Panginoon. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng karunungan at katalinuhan na kami, Panginoon, ay makapanatili at na hindi, Panginoon, manghina ang aming pananampalataya. Salamat po, O Diyos, sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon na katulad nito na nagkaroon kami ng mga online worship service, Panginoon. Salamat po sapagkat sa mga ganitong gawain ay nakakatulong po ito sa aming spiritual na pamumuhay. Kaya Lord, pagpalain mo ang lahat ng mga nasa likod nito, mga nag-arrange po ng online worship service, aming mga speakers, mga leaders, council leaders, Panginoon, na sama-samang gumaganap at gumagawa para po sa iyong kalwalhatian. Kaya Lord, maraming pong salamat. At nawa, Lord, ay basbasan mo kami sa pagsamantala po namin paghihiwalay ngayong umagang ito. Nawa, Lord, ay basbasan mo kami ng iyong dakilang pag-ibig, yung kapayapaan. Nawa, Lord, ay yung kagalakan ay manatili pa rin po sa aming puso at maging, Panginoon, saan man may magpunta ay naroon, Panginoon, iyong pag-iingat sa amin at hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. Hallelujah! Purihin ang iyong dakila. Mga kapatid, tanggapin po natin ang basbas ng Panginoon na siya lamang ang makapagbigay ng kalakasan para po sa bawat isa sa atin. At mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat, na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo at ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. Suma sa kanya nawa ang kalwalhatian at ang paghahari magpakailan-kailanman. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen at Amen. Ngayon naman po ay batiin natin at tawitan yung mga nagdiriwang po ng kanilang mga kaarawan. Sundan na rin po natin ng pagbati dun sa mga nanonood sa atin sa live streaming na ito na hindi pa natin nakakasama sa pananambahan sa ating physical church. Welcome po kayo sa aming church. Naway matulungan po namin kayo na lumagos sa inyong spiritual life sa kahit anuman pong paraan. Awitin po natin ang birthday song at welcome song. Happy birthday to you, to Jesus be true. God bless you and keep you the whole year through. Happy birthday to you, to Jesus be true. God bless you and keep you the whole year. Happy birthday to you, to Jesus be true. God bless you and keep you the whole year through. Happy birthday to you, to Jesus be true. God bless you and keep you the whole year.
how to pray that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you as God would have us be, a family always there to be strong